Ayan, muli nagbabalik po niyo lingkod guys. Ayan, isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Mega love shoutout po. Ayan, ang ating topic dito ay ang pagbibigay ng pahayag ng papa nila, kulot, ni Sheena. Paano pa yung pakasenyas mo? Sabi ko, Kasi doon siya natakot ay doon daw sa senyas mo. matutulog lang ko sa taas, katayin ko yung ilaw. Kaya pa natakot siya. Ayan, at syempre, mas maganda makuha din natin yung panig talaga. Ito naman hindi naman dapat talaga pag-usapan to. Pero nandiyan na, sumabog na po. Nasumabog na. Yung di umano ay si kulot ay muntika na daw. Eh, gaano nga ba katotoo? Pwede bang hindi natin malaman, makuha ang side ni Papa? Ito ay para na lang din doon sa mga iba na nanguhusga. Ay, ang buong katotohanan, hindi naman talaga natin dapat husgahan. Kasi wala naman tayo doon sa pangyayari. And ito na nga, yung mga anak, lalo na si Sheena, ay pinipilit na gawa ng paraang makapagbigay sila. Dahil sumabog na nga po, ay makapagbigay sila ng kanilang mga pahayag, lalo na ang kanilang papa. Yun. So, sa madaling salita ay pinabubulaanan or tinatanggi yung lumabas na issue na pangyayari na wala naman daw talaga. Kumbaga nasagi lang, nasagi. Pero si Kulot hindi pa ulit nakakapagpaliwanag. Pero umiyak si Kulot. And hinihintay nga, tinatanong kung nagalaw ka ba. Hindi agad sumagot doon si Kulot. And yun din yung sinasabi dito ni tata niya, ni papa niya. Ito na guys, yung iba gusto nyong panoorin kay Sheena, kay Ate Sheena Vlog, ang pahayag ni papa niya. Pero dito po, aking iparirinig sa inyo, yon para sa kaalaman na lahat, na malinis daw siya at walang masamang plano o walang masamang motibo para sa kanyang mga anak. Kumbaga, ang kanyang paglatag ay paglilinis ng kanyang pangalan. Eh dahil doon sa lugar nila ay potok ang balita. Yon, ito na guys. Likha ni Ate Sheena Vlog, pwede nyo pumupuntahan. Ito muna, medyo malagaslas pero na reduce noise ko na, medyo malagaslas at may umiyak na bata. Ayan po si Papa, magbibigay daw po siya ng kanyang statement about dun sa issue nila ni Kulot. Saan magpapanood ko sa'yo? Sabi na tutulog. Paano pa yung pakasin? Sa double deck kasi siya natutulog kasama ng mga anak. Wait lang ha. Kasama ng mga anak. Doon sa ibabaw ng double deck. So yung mga anak doon sa baba ng, di ba double deck? Doon sa baba, doon natutulog, balagbagan. So walang hagdan, bumaba daw siya. Madilim patay daw ang ilaw. So, ito ha. Ito na. Nagsisinyas. Na sabi daw ay, ano ba yun? Yung ilaw, papatayin. Sabi daw ay matutulog na yung ilaw ay papatayin. Nagsisinyas na. Ito na. Ito na. Oh, wait. Sabi na tutulog. Paano pa yung pakasenyas mo? Kasi doon siya natakot ay doon daw sa senyas mo. Matutulog lang ko sa taas, katayin ko yung ilaw. Kaya pa natakot siya. Katayin ko siya. Matutulog lang sa taas, katayin ko yung ilaw. Una kaya ko okay na. Kung sabi na, kung sa labas mo na, parang natin akong kakaiba. Pero hindi ko pa naman alam. Nakapang hindi mo pa Paalam, pero may natingin sa akin, na tawang wala na, nung mapanood ko, ay, kaya pala ka, kung siguro na pala, una na nila mapanood pala yun. Yung po kasing time na yun, kinaumagahan, nung nangyari po yun, kinaumagahan, nag-usap-usap man din po kami. Ay, kinagabihan pa rin mo. Gabi. Nagpalipas ulit. Kailangan isang araw magpalipas. Tapos kinaumagahan, mag-usap-usap pa na sabi nga po si Kulot na gusto niya na daw umuwi. Tapos yung pag-uwi nga namin, sakwan dito si Papa sa loob, nag-almusal mo. Yung nagkausap yung dalawa, pinaliwanag ni Papa. Yung time kasi nyo, nung gabi, ay yung unang nagkausap kayo lang yung tinatanong kita kung ano bagang nangyari. At bakit takot sa'yo si Kulot. Yung pala yung sa senyas. Tapos pag-uwi ko dun pag-uwi namin, pinaliwanag ko man kay Kulot. Ang ibig parang sabihin ni Papa yung senyas. Yung kung pwede siyang maano sa taas. Tapos, dito guys, no, hindi ko kasi maintindihan ang kwento. Parang pinalalabas ni Sheena na natakot doon sa senyas, natakot si Kulot. Ngayon, nasagi daw. Yun yung kwento, nasagi. Pero ito na, at nililinis naman talaga yung pangalan. Kasi kaya nga daw iyak ng iyak, yung unang kwento ni Sheena. Dahil ito na nga daw, pag lumalabas daw si Papa sa bahay, may mga tumitingin, tapos na parang natatawa-tawa. So, kasi siguro ay ugong na ang balita. So dito, umakyat nga daw doon, bumaba doon sa double deck, kasi nga doon natutulog sa ibabaw ng double deck, nasagi. Tapos ngayon, nagsisisinyas daw.
yun, pinalalabas na doon natakot si Kulot sa Sinyas. Pero, gano'n pa man, ay, siyempre, dito sa mga anak, sino ba yung anak na talagang gustong mapasama yung kanilang ama? Siyempre, mahal nila yan eh. No? Mahal nila yan. Pero, yun ang kwento. Na, kumbaga, siyempre, wala namang masamang motibo. No, teka muna. Tapos, nagkikwento ako na nag-iiyak siya sa bahay. Nag-iiyak siya, nagkikwento. Tapos, yun daw pala yun. Kala niya kung ano. So, sabi niya, ate, mauwi na ako. Kaya kinaumagaan, kasama ko na siya dito. Siya man ang nagsabing mauwi na daw siya. Kumbaga na ano lang din siya day na iba yung ano niya po, kakaintindi niya nung ano sa iyas mo. Maalis nga po sana yan si Papa. Sabi ko nga, sabi ko maalis. Pero nagsabi mo na ako sa magulang ko, nagpunta ako sa Boracay. Ayun. Dito lumalabas na sinyas daw yon na ang sabi daw ay matulog na, papatayin na yung ilaw. Ay, yun nga. Parang tinuturo, double deck, matulog na. Yung ilaw, papatayin. Ewan ko. Pero, ayun na, yun yung kwento. Hindi rin natin alam kung ano ang buong katotohanan. And mahirap naman na tayo ay, ika nga ay idiin si tatay o si papa. And mahirap naman nating palabasing negative. So, bumabase na lang tayo kung ano yung binibitawang salita. At yun nga, siyempre, didepensa si papa, si ate, Sheena. And papa nila yan. At wala naman daw talagang pangyayari kung ano man yung mga unang pahayag ni Kulot. Pero ganun pa man, ang akin lang, kung ikaw nakakita na may nagsisesenyas, kasi yung pahayag po ni Kulot iba eh. Parang nakikita nyo yung expression ng mukha na may takot siyang magkwento. Or may takot siyang, basta hindi nyo maintindihan, hindi siya iiyak ng gano'n. Kung talagang sa alam niya ay kung talagang meron, no, hindi siya iyak ng gano'n, kung talagang meron. Pero hindi naman siguro din kailangang sirain ni Kulot ang kanyang pamilya, ang kanyang papa, at siya ay nag-aaral. So malaking kasiraan din sa kanya to at hayag sa buong campus ng kanyang school. Pero ayun nga, at doon daw para lumalabas, doon natakot sa sinyas. Kasi bumabagali sa ibabaw ng double deck. So nasagi. Yun nga yung kwento, nasagi. Gano'n pa man, ayun na guys, no. Sa ating lahat, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, alam kong doon sa vlog ni Sheena ay inulan sila ng samut-saring pang babatikos dahil dito sa pangyayaring ito. Pero sabi ni Sheena, magbibigay daw ulit ng pahayag si Kulot. So siguro parang babawiin ang mga kwento. Abangan po natin. Doon sa iba na kumbaga parang karamihan yung iba talagang iba ang iisipin. Maaaring totoo, meron yung iba, sabi nila ay hindi, pero sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Sa atin, sa bawat isa, kapag merong mga tao na ganyan na nagtatangka or merong pinaplano or merong masamang balak, ramdam natin yun guys, alam natin. And kung ikaw man ay nasagi, okay lang yan, alam mo din yan. Kung si Papa ay bumaba mula sa itaas, naapakan kayo or nasagi ka, alam mo yun eh, iba yung sagi, iba yung tangkang gagalawin. Pero malinaw ang mga pahayag ni Sheena. Dito guys, sa video na to, kumbaga may paalam natin doon sa iba mga nanguhusga. At sabi nga ni Papa ay bumaba lang at kasi patay yung ilaw. And dati naman daw siya ay doon natutulog sa sala, at dahil wala naman doon natutulog sa ibabaw ng double deck, kaya doon na lang daw pinatulog. Pero ito, kay Papa, wag na po nating ibahas guys. Kay Papa nila Sheena, bigyan mo, ito lang masasabi ko, no. Kasi hindi naman natin guys pwedeng idiin si Papa. Kasi kumbaga bumabase lang tayo sa kwento ni Kulot, ay paano nga kung yung sinasabi ni Sheena ay hindi naman daw totoo. Gayon naglabas na rin ng pahayag si Papa, hindi rin naman daw totoo. So lumalabas dito guys, ang lumalabas dito na mali ay si Kulot. Si Kulot ngayon ang madidiin dito. Or kung lahat ng viewers, lahat ng tao makuha nila Sheena and di Papa ang simpatya ng viewers at mapaniwala ang viewers
na ang buong katotohanan ay walang ginawang masama si Papa. So ngayon lumalabas si Kulot ang merong malaking pagkakasala na ayon sa kanyang kwento ay tinangka siya. Pero ang lalabas talaga dito bandang huli, si Kulot ang mali. Kasi lumalabas, nagbibigay ng pahayag si Sheena una kahapon, and nagbigay din ng pahayag si Papa niya ngayon. So, marami nang naniniwala kay Papa at kay Ate Sheena. So, lumalabas, merong iba na, parang, iba na yung kay Kulot. So, lumalabas si Kulot ngayon ang nagbaliktad. Ay, ano ba itong kwentong ito? Pero wala tayong magagawa, guys. Kung yun talaga yung pangyayari, ay ang lalabas talaga dito, ay nabaliktad ang kwento. At si Kulot na ngayon ang mali. No, si Kulot ang nakapaglabas or nakapagpahayag ng tawang walang katotohanan ang kanyang mga binitawang salita. Yun. Kasi nandiyan si Papa, lumabas na at nagbigay na ng kanyang pahayag at yun nga, mula sa double deck bumaba dahil walang hagdan na sagi. And then, nung matutulog na, si Kulot daw ay gising, nagsinyas daw na yung double deck ay matulog na at yung ilaw ay papatayin. Okay, ewan ko din. Hindi tayo pwedeng manghusga or idiin ang isang taong napaparatangan dahil wala naman tayo talagang sapat na ebidensya at kung ano man ang buong katotohanan. Pero nandiyan na at nagbibigay ng linaw. So ngayon, magiging absuelto dito si Papa. Pero, yun na. Idepensa ang sarili. Hanggat walang nakikitang ebidensya, sapat na katibayan, ay talagang hanggang sa depensa sila. Ito lang, no. Sa Papa nito, nila Sheena, kung maaari po, ay wag na kayo matulog doon sa kwarto. Kasi mga kababaihan, mga dalaga, and ang mga dalagang iyan, kagaya sabi ko nga nung unang vlog ko, minsan naka-picture tayong natutulog or naka-cycling, naka-nighties, or natulog ay naka-burles na, nakalislis na ang mga damit, nakanganga, nakabukaka. Bilang privacy ng mga bata, wag na po kayo matulog doon sa kwarto. Doon na lang po kayo sa sala. Total, nabanggit naman ninyo doon sa vlog nyo na doon kayo natutulog sa sala. Doon lang po kayo sa sala. Yung kwartong iyan, kung maaari, kung wala naman din po kayong kaimportantehan na kukunin dyan sa kwarto, at yan po ang, sa bagay, isa kasi ang kwarto eh. No? Yung isang kwarto. Pero para sa akin, ipaubayan nyo po yung loob ng kwarto sa inyong mga anak. Dahil, sabi ko nga, kahit pa po sabihing anak, hindi po maiiwasan. Hindi po maiiwasan yung iisipin ng tao. Nakadalaga, bigyan mo ng privacy. No? Kasi minsan tayo natutulog, ako nakabuka ka eh, or nakatagilid na gano'n, nakaganon yung paa, nakataas yung paa, yung isa nakaunat, yung isa paa nakaganon, nakasampay doon sa unan. Siyempre yung ilalim nun, singit natin yan, nakikita na. Kahit pa sabihin po na, tatay ka, wala kang masamang motibo, walang mali siya yun, pero wag po nating kumbaga, kapag natutulog, isara yung pinto. Kung maaari, kumutan, kung nakikita. Pero kung maaari, wag na lang sumilip doon, wag pumasok. Kapag gano'n, wag doon matulog. Yun lang naman. Yun lang. Kasi, ganyan, anong nangyayari? Ganyan ang mangyayari. Pero hindi ko din alam, guys. Kayo na, bahalang magbalanse. Kung ano sa palagay ninyo. Dahil una-una, wala naman tayo talagang sapat na ebidensya. At nandyan, dumidepensa si tatay, si Papa. So, ngayon, yung simpatya ng tao mapupunta sa kanya, lalabas talaga dito si Kulot talaga, ang may gawang-gawang kwento. Yun na. Pero, siguro last na yan. Last na yan. Pero si Kulot daw ay magbibigay ng pahayag. Kaya naman ulit tayo nakapag-vlog. Kasi nga, lumantad, ang Papa nila Sheena. Pero, yun na. Noon din, medyo magulo eh. Before, may away din si Sheena at si Madeline. No? Ay, naku, buhay. Ayun na. Kung ano man yung mga pahayag pa ni Papa dito, ay bahala na ang viewers kung ano ang kanilang paniniwala. No? Isa pa. Ayaw na akong palisin. Pag nag-alis ka, parang nagamit ka. Parang may kasalanan. Parang nagamit ka, sabi ko. Dito, sinasabi niya na lalayo na lang daw. Lalayo na lang, aalis. So, nagpunta doon sa nanay ni Papa, yung lola nila Sheena, at nagpaalam na lalayo. Ang sabi daw ng nanay ay
kung aalis ka, parang inako mong ikaw talaga may kasalanan. O, tama naman din na kayo ay lumantad. Kasi kung lalayo ka, inamin mo. Parang nangangahulugan ikaw talaga may pagkakasala. Ito, ulitin natin. Iyak lang iyak yung nanay ko sa akin. Ayaw niya akong palisin. Pag nag-alis ka, parang nagkamit ka. Parang may kasalanan. Parang nagkamit ka. Sabi ko, gusto na din na ako. Hindi na ako uuwi. Kasi naman yun nga yung pinapanakot mo, Papa, na ikay magpapakalayo-layo na. So parang pinapanakot mo sa mga anak mo na sige na, kung ganun din lang, lalayo. Hindi yun dapat, Papa, na sabihin mong magpapakalayo-layo ka na lang. So, kasi ang isa sa problema din po, dito ay, kaya nga ayaw nila Madeline, nila Kulot at nila Sheena dahil wala mag-aalaga kay Bombay. So kung ang bukang bibig mo, ako magpapakalayo-layo at iiwanan ko na kayo, lilimutin ko na kayo. Eh syempre, kahit pa paano ay magulang ka, ay mahal ka nila. Pero, bakit kasi gano'n yung lagi mong, gano'n yung iyong bukang bibig, magpapakalayo-layo? Ay syempre, kung ikaw nga na may lalayo, ay mangangahulugang ikaw ay may pagkakasala. O, ay tsaka bakit yun ang iyong kasagutan? Bakit yun ang iyong sagot na sa isyong iyan, ang iyong sasabihin ay ikaw ay lalayo na? Ay alam mo namang ay yung mga anak ay ayaw nila na ikaw ay malayo at no ikaw nga ay nakapiit. No ikaw ay may pananagutan sa batas ay naandyan sila at ikaw ay dinadalaw doon at dinahatira ng pagkain. Tapos ay nako. Gusto na din na ako. Hindi na ako uuwi. Matagal kasi kasi anak ako. Ay tinakot mo naman pala eh. Ang iyong mga anak ay kayo magpapakalayo-layo at hindi ka na uuwi. Oh, di ba? Kaya ngayon, si Sheena ay todo explain. Eh kasi nga, yung pangyayaring yan, ang sabi mo ay isa, ako ilalayo na lang, aalis na lang dito, magpapakalayo-layo at bahala na kayo dito. Kayo na mag-intindi kay Bombay. O, ay may pamilya si Sheena, sino nga naman? At saka, hindi dapat yun ang sagot. No? Na sabihin mo sa mga anak mo, ikay magpapakalayo-layo. No? Matagal kasi kasi anak ako. Maingay guys, malagas-las. Ayun na! Yung iba gusto niyo panoorin sa kay Ate Sheena Vlog na YouTube channel. At ayun na, nakapagbigay naman ng pahayag. Kumbaga parang pagdepensa sa kanyang sarili, sa tulong ni Ate Sheena, na linisin ang pangalan ng kanilang papa. So dito, malinis ang kanilang papa, ayos sa kanilang mga pahayag, walang masamang ginawa. So lumalabas na ang may pagkakamali dito ay si Kulot. So, yun. Si Kulot ngayon ang may pagkakamali. And kung ang simpatya ng tao ay makuha nila Papa at ni Ate Sheena, si Kulot na ngayon ang maratambakan ng sisi. Ayun na, nandiyan na yan. Yun, sa lahat ng mga nanguhusga or yung mga hindi makapaniwala dito sa mga pangyayaring ito, bakit nga, baka nga daw totoo. Pero ito po, lumabas na si Papa nila at wala daw po katotohanan. Katunayan ay nasagi kasi mula sa ibabaw ng double deck bumaba, nasagi daw. And then nung aakyat, and then nung yun nga nasagi, and then nung aakyat na nagsisinyas daw, papatayin yung ilaw, matutulog na. Doon humantong eh. Natakot daw doon sa sinyas. Pero hindi yun daw po kinatakutan, sinyas. Matutulog na, papatay na yung ilaw. Yun daw yung sinyas ang kinatakutan. Pero may kwentong nasagi. Yun. Ano ba totoo? Nagulo ako. Ayun na guys, abangan nyo ako sa akin next video. Panoorin nyo po yung kabuang video. Konti lang yung pinarinig ko sa inyo. Puntahan nyo po sa YouTube channel ni Ate Sheena Vlog. Bye bye po guys. Pakiclick naman po ng thumbs up.